siya nila nga, parang bitang like, walay pag-undang, walay paghunong, no, nga gapangita og mga tao nga iyang i-encounter. So we are completely His, no? So we all know that niya, kita, tag-iya kita sa Ginoo. No? So dili na to, tag-iya ang atong kaugalingon. So dili na tinuod niya, kana bitang, my life, my rule, kay dili na, or my body, my rule, kay dili man na atua, kung dili sa Ginoo man eh. So dapat kaya pala masabtan anak nato nga. Kung mayon si Lord nga buhatan ni Den, buhaton na nimo. Tungod kay nasabtan ka nato ang number 1 daras nga we are completely His, no? So tag-iya sa Ginoo, so dili nato kawangon ang oras nga para sa iya. So we are the same as Moses, Abraham, and all other people in the Bible. No? So kung makaingon ta nga, kinsaraman ko, pero si Lord, ang pagtanaw ni Lord sa imo, grabe ka kabilinhon. No? So we are just the same as Moses, ang grabe ka mga banggitan, powerful, nga grabe ka mga kanang powerful nga tao nga gigamit ni Lord. No? So we are all ordinary people. The difference is that they had a powerful encounter with God. No? So panihas na ta nilang Moses, nilang Abraham, pero sila sila powerful encounter with God. No? So kung makaingon ta nga kanang ordinary na kayo mga pagkatao, so karon dili na ta ordinaryo kay na tay powerful nga encounter with God. No? So nag-start pa ta. So let's be excited sa mga sunod pa nga mga topics sa pangbuhaton ni Lord. So, balik ko next, Atiyash. So, we are, next slide, balik na siya. God wants you to expect from Him. No? So, si Lord, gusto niya nga ikaw, nga naglingkod karon, mag-expect ka of something gikan kay Lord. No, dili pwede nga, kanang go with the flow lang ka, nga ay hilak man sila, kung hilak lang po ko, ay kanang naminaw man sila. So, ikaw diya mismo sa imong kaugalingon, kanang itong imong ginaistorya si Lord nga, Lord, kanang gusto giti ka makita, gusto giti ka mag-encounter, kanang inana nga feeling. So, dapat inana na mo karon, especially kanang ga-start pata, para nga later on, kanang itong dali na lang dahil kaayo nga ma-feel ni mo ang presence ni Lord. No? Kaya gingon pa natin, denies ganina, dili na nimo i-mind kung kinsa ang gaspi, kung unsa nahitabo dira sa palibot, na may bata nga nihilak or whatever, kung dili, ang imo lang yung tagaan o kanang pansin, si Lord lang yun. Amen? Amen. So next. So lay aside all arguments, wrong concepts, and prejudices about God. Everything that will hinder you from receiving everything that God wants you to receive. Now, sa ingon si Lord, set aside tanan yung mga arguments, maybe arguments nimo sa imuhang self, arguments nimo sa imuhang anak, basi naakay na mga buhat sa Satan, abot nang ipag-rebuke in the name of Jesus, you know? Kanang maybe lang, naay mga arguments between yourself, between your mother, your father, your husband, your wife. No, so set aside lang sa ayun na naguna-una karon imong trabahoon, imong lagunon, imong iro, imong iring, imong baka or whatever. So set aside sa tanan niya makababag sa imong pag-encounter sa Ginoo. No, so dili na to sayang set aside sa tanan. Kay lisod kaayo no nga physically present but mentally absent. So dapat tanan gyud buog gyud ka nga naa diha, buog gyud ka nga naa diri. Then the level of your hunger will determine the level by which you will be filled. So, depende na siya kung unsa ka kagutom sa Ginoo. Mao po na ang ihatag ni Lord sa imuha. Example, niya ka diri kanang 10% lang imong para kay Lord, yang uban di ay para sa imong family, para sa imong trabaho. No, so 10% lang po ang mahatag ni Lord sa imuha. Like 10% lang po niya presensya, no? So, ang example nato ani, kung yan ka diri nga imong dala baldi, like gamay naman na ang baldi or kabo, mura po na ang mapuno. Pero imong gidala diri kanang drum or baril, dapat inana ka dako ang imong gidala diri aron nga dako ang masudlan sa Ginoo. No, so dili ka magdala diri nga imong dala kabo lang, gamay ra kay masulod. Kung dili ka na bitaw imo lang i-picturize bitaw nga kanang yung dako yun mo pagtuo sa Ginoo kanang Lord, grabe yun Lord, karong nagyod, this is it. Inana bitaw. No, so inana nga feeling. So ako nang kinaistorya, aron niya kasi dili pa bitaw grabe kay inana ang feeling sa matag usa. So hope na gini nga word ni Lord maka-encourage sa matag usa nga ay dapat inani di akong bation. Especially those first time mag-encounter ni Lord. So inana bitaw yung feeling nga Lord, kining yun Lord, pun-agid ko Lord, ana siya. So your life will transform more than what you have experienced in the past. No? So klaro mo kayo na. Ako na siya in-next. Kaya medyo taas-taas ko lang. So God is the God of new things. Ningon sa Isaiah 43:19, Behold, I will do things that you have never seen. No? So kung may mga bagong butang na imong ma-experience this night, tomorrow, or on Sunday,
imo na siya nga-expect na mahitabo yun na kung sa una wala ka sukad hila tungod sa Ginoo, then God is a God of new things, no? So kung wala pa nimo na experience nga ni hagulhol gyud og hila di sa Ginoo, nga ni hug ka sa imong leader or whatever nga ipabuhat ni Lord sa imo, then dapat open na imong mind and imong heart nga nagibuhaton si Lord because God is a God of new things. So next. So atong number 1, we have 3 pointers. So atong number 1, kana bitaw na ay mga powerful encounter with God. So there are 3 people in the Bible nga na sila powerful encounter with God. So number 1 is Moses. So everyone knows Moses had a powerful encounter with God. And Exodus 3 verse 1 to 15. Ako lang ipasa sa nabasa. Niadto si Moses sa bukid sa Dios nga gitawag og Horeb, samtang nagatiman sa mga karnero ni Jethro. Dito nakakita siya og sapinit nga nagdilaab apan wala na sunog. No? So kana nga time niadto si Moses sa bukid ug nakakita siya og sapinit. What is sapinit? Sapinit is kana bitaw sa desierto. Kanang mura bitaw siya mag-circle ba nga mga sagbot. No? So mana siya ang sapinit para ma-picturize ninyo ang scenario. Nga nagdilaab o wala masunog, no? So, kanang sagbot niya, ga-circle niya, gadilaab, pero wala nasunog. Doon sa maingon siya, nga tanawon kini nga katingalahan. So, dihang mitanaw siya, gitawag siya sa Dios, gikan sa sapinit, o miingon, Moises, Moises, o mitubag siya, ania ako, no? Sige, tawag siya ni Lord. Giingnan siya nga dili siya muduol o ipahupo ang iyang sandalyas kay balaan ang dapit. Unya, nagpaila ang Dios nga siya ang Dios ni Abraham, Isaac o ni Jacob. Ug tungod sa kahadlok natabunan ang naong ni Moises. Giingon sa Dios nga nakita niya ang kasakit sa mga Israelita sa Ehipto ug nadungog ang ilang mga pag-antos. O muani siya aron luwason sila ug dalhon siya sa yuta nga nagdan-ag og gatas ug dugos. Miingon siya nga nakita niya ang pag-abuso sa mga Ehipto o isugo si Moises nga moadto kang paraon o mangulo sa pagpagawas sa mga Israel. Pero next natin. So explain to gamay ang senaryo no nakita ni Moises nga pinaagi sa usa ka sapinit no nga nagdilaab. Then ato nang i-fast forward ang story, gisugo siya sa Ginoo. No, ang sa sugo sa Ginoo nga agtuon si Paraon aron niya makagawas ang mga Israelites sa Egypt. Kay kanaman gyud nga time ang mga Israelites kay kana bitaw na kanang nakulong or kanang alipin dito sa Egypt, no? So wala sila kagawasan dito, sige lang sila og trabaho. So inana ang scenario sa mga Israelites which is gusto ni Lord nga subuon niya si Moses aron niya mapagawas ang mga Israelites dito sa Egypt kay di daog-daog ang katawhan sa Ginoo. So pagdayon na basa until verse 15, nagduha-duha si Moises og miingon, kinsa man ako? Apa na mitubag ang Dios, uban ko nimo. Ug ingnan siya nga timaan mao nga ug giingnan siya nga ang timaan mao nga mosimba sila sa Dios sa samang bukid pagkahuman. Nangutana si Moises unsa iyang isulti kung mangutana ang mga Israelita kung kinsa ang nagtudlo kaniya. No, so mingon si Moises, kinsa man ko para gamiton ko nimo, no? So maybe naila sa tuwal, Lord, ganang gamiton man ko nimo nga grabe man ko padautan nga tao. So maybe inaana ta na maka-question ta ni Lord, Lord, ganang gamiton ko nimo nga I'm not worthy to be used by you. Kay grabe kay ko feeling ako worthless kay ko, dautan kay ko, sugarol kay ko, kanang lain kay kong batasan, no? So inana siya. Pero naingon si Lord diri, o may tubag ang Diyos, ako mo ako, or I am who I am, giingnan siya nga isulti nga ang Diyos ni Abraham, Isaac ug Jacob, mao ang nagpadala kaniya o piningangalan sa Diyos hangtod sa kahangturan. So, ang atong nabasa, na-encounter ni Lord, the encounter ni Moises si Lord, aron nga magamit siya ni Lord. So, mga atong number 1. Kita karon nga naa diri ipa-encounter ta ni Lord, maka-encounter ta ni Lord para gamiton ta ni Lord. Amen? No? Sama diri gamiton ta ni Lord aron mapagawas ang mga tao nga naulipon sa mga sala. Maybe dili man ingon nga ipaadto ka dito sa laing nasod para nga ipagawas ko nimong nangahimong slave dito. Pero ipadala ka ni Lord sa imong silingan nga na slave sa bisyo. Sa imong amigo na slave sa unsa man na dirang nga mga dautan. No, so dili man pasabot nga slave lang sa kahago. No, so napay inana nga kanang slave lang ilan gyud kinabuhi kaon, tulog,
kaon, tulog, pahulay, trabaho, ana lang, no? So, sa ato mentoring, grabe yung ka-power ang pagka-explain ana nga, pinaka-worthless nga life kung kana lang, mukaon ra ka, mutrabaho, matulog, magpahulay, pagkauma, mukaon na sad, mutrabaho, mutulog, magpahulay, hantod mahuman ang kinabuhi, mao na siya ang worthless nga life. Pero ang ato libat, ang sakto man ang kinabuhi, di ba? Pero sa standard ni Lord, dili na siya mao. Kung dili na ipabuhat si Lord sa ato. That's why God want us to encounter with Him tungod kay gamiton ta ni Lord. So klaro ba number 1? Maka-encounter ta aron gamiton ta ni Lord kay napay mga tao nga na slave pa. No, na slave pa sa ilang amo, kadili man gyapon na sila mamilyonaryo dira. Na slave pa sa ilahang mga bisyo, na slave pa sa ilahang mga past nga mga binuhatan. So ikaw, kita nga naa karon maka-encounter ta ni Lord aron magamit ta niya. Amen? Amen. So, klaro number 1, proceed ta sa number 2. Saul encountered God, no? Si Saul na sad, no? Kanang atong pasahon sa binuhatan 9:1-19. Si Saulo nga usa ka tigmando sa mga Kristohano nagpadayon sa iyang pagpangita sa mga tinunan ni Jesus. So dili na nato siya basahon kay taas kayo, short na lang ato ang time. So we all know nga si Saul mo na siya antig patay sa mga Kristohanon sa una. No, si Saul mo na siya ang gingalan og Paul after nga na-encounter niya si Lord. So ang story ani, nagbaklay sila padulong sa usa ka dapit nga mabasa nato diri padulong sa Damasco kay aron mangmatay og mga Kristohanon. No, kay nung matay tao lagi siya ginapangita ng mga disipulo ni Jesus aron niya patyon. Then na-encounter niya si Lord, nakakita siya grabe kahayag na hinungdan niya nabuta ang iyang mata, nangataktak ang himbis sa iyahang mga mata. Then ingon si Lord niya, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Or, Saul, Saul, why have you forsaken me? No, so gingnan siya ni Lord. Unya, ang hinungdan ato na nga, buta siya. No? After that, ang iyang mga kauban, nakalungog lang sila, pero wala sila yung nakita. Am I correct? Or nakakita lang sila, pero wala sila madungog. Mabasa na ito na dili, pero dili na mula ito siya basahon. No, so inana, dili sila same of experience ni Paul. No, so na po inani sa tuwa nga, siya nakakita na niya, ikaw wala. Siya nakabati na niya, ikaw wala. It is because your heart is not willing. So, no? So inana, and then, pagkahuman na ito, gidala na, giuli na si Paul sa ilahang lugar. Then, isugo ni Lord si Ananias nga agtuan si Paul aron nampuan aron nga maulian mabalik ang iyang pananaw. No? So, sa atong kinabuhi na ay mga tao nga gamiton si Lord para nga maulian ta. No? So, sa kuang kinabuhi na ay tao nga gigamit ni Lord aron nga maulian ko kay katong ganina Lord kinsa naman gyud ko nga sige ra man gud no? No? Sa inana, Lord kinsa naman ko. And then I thank God nga naay gigamit si Lord aron nga mapabalik ko. Pero niana pagani si Ananias nga nahadlok gali siya kay nakadungog lagi siya nga kanapitong mamamatay tao si Paul. Pero to make the story short, naulian si Paul o gigamit siya sa Ginoo. Amen? No? So naulian si Paul, ang iyahang name before nga Saul or Saul, gipulihan na og Paul. No? So ang atuang point number 2, maka-encounter ta ni Lord aron nga mabag-o ta. No? Same ni Paul nga sa una, mamatay tao siya, ginapanglutos niyang Kristohanon. Maybe isa man ta sa wayngon niya, simba-simba mo nagyapon. No, so isa na siya sa mga way nga gapanglutos ta sa kapwa Kristohanon. No, so kung isa ta sa inana, then karon baguhon ta ni Lord. No, kay naka-encounter naman ta ni Lord. So muna tong point number 2. No, kay na timer diri bastos kayong oras. Gamay na lang kayong time. So muna ang number 2 na to nga maka-encounter ta aron nga bag-uhon ta sa Ginoo. No, so dili ta mosugot nga pagawas na to diri wa gyud na bag-o bisan gamay. So maybe na mga things nga dili siguro pagbasin ha, pagawas niyo diri niya, na di mo gusto mabago niya, wala pa yung diretsyon niya, madiskaran siya noon mo. No, so it's a process, no? So process, medya po na siya, dili pasabot niya.
Example, inani lugar ka, napagawas din mo, mahula, imong ba ito ang word ni Lord, nga dapat mabago dyan ko na. Wala mo ko nabago, isa naman kasi mana, dili na ko, oy, wala din siguro kitawag ni Lord, so dili ko siya inana. Kaya naman tayo, ginatawag o process. Pero, ato yung goal nga, naka-encounter na ta ni Lord, aron nga, mabago ta. Amen ba? Amen. So, klaro kayo, ito number 2, maka-encounter na ni Lord, aron mabago. Ang dating, gapanglingon lang simba-simba ako di ko simba kay mura man gyapon na so karon musimba na gyud magpagamit na gyud so mo na tong number 2. So our number 3, ang ato ikatulong nga person sa Bible is si Jacob. So Jacob encountered God. So we all know Jacob is twin of Esau. No, so Jacob and Esau anak siya ni Isaac. No? So, si Isaac is anak ni Abraham. So, mo na siya ang ato ang ikatulong na si Jacob naka-encounter siya ni Lord. In what way nga na-encounter niya si Lord? Diba? Kay kanang imbis unta nga ang birthright ni Esau, kay si Esau man ang kinamagwangan, ang power, ang blessing, dapat kay Esau. Pero, gimiruan siya ni Jacob. Mo ang name niya is Jacob, kaya Jacob ka name is kanang kawatan or kanang mandirubong or kanang dili kawatan nilang mangingilad siro ana siya. So mo na siya ang senaryo ni Esau o ni Jacob. So di ba from grabe ka maru is pero naka-encounter siya ni Lord, gibago siya ni Lord ug ang iyang nadawat dili na to ibasahon mo kay short na mong kayo ang time. Pero mo na to ang naatiri ako na siyang istorya ang senaryo. To the point nga ni layas-layas na si Jacob, di na siya siyang mama nga, layas sa dito kay suko na dito si Esau. Syempre, gikuha ko niya ang birthright. Nga imbis unta nga si Esau ang inahans ni Abraham, ano niya ang blessing na kay Esau, tungod kay si Esau ang kamagwangan or siya ang unang nigawas, which is sa iya gid ang katungod. Pero gikuha ni Jacob, mo to si Jacob, di layas siya. Sa iyang paglayas, naka-encounter siya ni Lord, no? In what way nga na-encounter niya si Lord? No? So, basi na yung uwan, no? Tingala, ito na. Ganun, giligid-ligid na siya. So, basi, no? Parita sa pamaagi ni Jacob. No? So, si Jacob, na-encounter niya si Lord through wrestling. No? So, nag-wrestling sila ni Lord. No? Grabe, yun nilayugay yun. And then, to the point niya, gibalian na lang siya diri o gibalian na lang siya bukog sa angel. Aron niya, buyan na siya. Dinianak niya po siya nga, dili ti kabuyan hanto niya dili ko nimo panalanginan. So atong point number 3, maka-encounter ta ni Lord aron nga panalaginan ta ni Lord, no? So kinsay dili gusto panalangin? Oh, good. Kaya wala na amen. No, so muna tong point number 3 nga, maka-encounter ta ni Lord aron nga ma-bless sa ni Lord, no? So naagid kay Lord at tanan blessing. Blessing anay bitaw contentment. Blessing anay kalipay, no? So, sa mga mga blessing, kaya daghan magod yun na kung imo siyang isgutan. No? So, si Jacob, ato siyang i-summarize, God blesses Jacob by fulfilling His promises, transforming Jacob's character. No? So, i-fulfill ni Lord ang mga promise niya kang Jacob. And then, ang transforming Jacob's character, di ba si Jacob kay daghan na kay siya o kanang mga kahayupan, napagilan, niya iyahang dinganlan, na-transform pagid uyangalan ng Israel from kanabitong mandarambo, from mangingilad to Israel, and then na-transform ang iyang character. So that's we consider as blessing. No? So dili pasabot niya ang blessing kana ang kwarta. So blessing po na nga kanabitong nahinay-hinay kagabago. No? So blessing po na nga like sa una daghan ka kontra kay grabe kay kakakuan. Pero karon kina-encounter na ka ni Lord, so blessing na nga nakay peace. No, nakay peace sa imong self o nakay peace with other people. No, isa po na siya sa blessing. And ang kada po ang di ba kaya Israel kaya hindi mo siya og kanang 12 tribes, then buwan kang gi-bless ang iyang next generation. No, so that's kuan kanang gina-consider po nato nga blessing. So dili lang blessing kwarta ha. So blessing nga na-transform ka, blessing nga nakay peace, imong mga anak ma-plaster tungod kay ikaw nangalagan ug sila mosulod sa imuha. So muna itong number 3, which is ang ato ang last nga, maka-encounter ka aron i-bless ka ni Lord. Amen? Amen. So, klaro kaayo? Napay next? Wala na. So wala na tayo next. Ato lang i-recap ang number 1. I-bless ka ni Lord aron nga?
Number 1, gamiton ta ni Lord, no? So like ni Moses, gamiton ka aron makagawas ang mga tao nga na-slave pa sa kasalanan. Ikaduha, gamiton ta ni Lord aron nga mag-uhon, no? So mag-uhon ta ni Lord, no? So dapat na-recognize mong self karon niya, Lord, dili jud ko magawas hantod niya, dili jud di mawala sa kuwa. Then last, gamiton, encounter ka ni Lord aron nga panalanginan. Amen. So, hope nga na yun ay impact sa tuwang life ang word ni Lord this evening. O karon, palihog malindog aron nga mag-pray ta sa word of I want you to, kada bitong istorya ni mo si Lord, nga Lord, encounter ko Lord, aron gamiton ko ni mo Lord, aron niya kana ang maluwas akong pamilya Lord, aron niya i-bless ko ni mo Lord, aron pagkuhon ko ni mo Lord. So, inanay mong prayer, don't mind your tapad, ayun na sila bali-bali ha, kung dili, focus lang kaya sa Ginoo. So, I'll give you a very short time to pray personally to God, then I will close it with a prayer. Spirit was moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Spirit, when you move, you make my heart. When you feel alone, you're here and I know you won't moving. I'm here and I know you won't feel me. Spirit, when you move, you make my heart down. When you feel alone, you're here and I know you won't moving. I'm here and I know you won't feel me. Father, Lord, for your word, Lord, Sing this together. Lord, hindi mo makakaunan, Lord God. Nandita ni mo yung mga sikasi, Lord. Gusto mo maka-encounter sa iyo, Lord. Kapit kini mo, Lord. Gusto mo maka-encounter sa iyo, Lord. Ang pagkuhol kini mo, Lord. Gusto mo maka-encounter sa iyo, Lord. Ang i-bless kini mo, Lord. Help us, Lord God. Okay? Help us, Lord God, na mapadayon kayo, Lord God, sa mga pagpangalagat sa iyo. Sabangin ang matagos sa Lord, yung makafocus yun. Labi na yung Ginoo, na yung Ginoo ang kabakuhan, kaluwasan, ang panalangin. Yes, Lord. Spirit, when you make my heart pound. When you feel the wrong, you're here and I know you were moving. I'm here and I know you were feeling. Yes, Lord. Yes, Lord, fill us with your spirit, Lord God. The Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Spirit, rest on us. touch everyone's heart, Lord. You're all we want. Yes, Lord. You're all we want. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Come down. Spirit, you make my heart down. When you feel the room, you're here and I know you were not there. I'm here and I know you feel me. Yes, Lord, hallelujah, Lord, and yung mga anak ng Ginoo. Nagdinuha ka maka-encounter kayo mo, Lord God. Lord, dili mo subok na magawas na walay kabaguhan. Lord, dili mo subok na magawas na walay pagbukitan kanimo. Lord, dili mo gusto magawas na maulay kahapon, Lord. Kabangyan mo na sa Lord God. Tungod kay Lord, wala kay mahimo kung wala sa Lord God. Ikaw na Ginoo ang makapabagko sa matagaw sa Lord. Nakita nimo ang kasing-kasing sa matalusa nga nag-desire with Lord. And Lord, ilagin na makuha ang expectation from you, O God, you may encounter with the Lord God. Once again, we thank you, Lord God. We glorify your name. This is what we pray in Jesus' mighty name. Amen.